So, i-share ko sa inyo paano namin pinaprepare yung aming bestseller, spicy egg mayo spread. And then, itong filling na to, nilalagay namin sa grilled cheese sandwich namin. So, sa ngayon, focus lang muna tayo kung paano gawin yung aming spread. And then, sa next video naman, pakita ko sa inyo kapag nasa sandwich na siya. So, yan, mag-hard-boiled egg ka lang. You can follow yung whatever formula ang gusto nyo sa internet. Pero typically, 10 minutes, pwede na siya. And then, lalagay nyo sa cold water dapat. And then, pag na-harden na siya, yan, babalutin mo lang siya. Best to peel it sa under the water or running water, pwede na rin. Mas mabilis siyang i-peel. And then, ganito na siya pag na-peel na. So, yung next naman papakita ko sa inyo. And then, kung meron kayong spoon, pwede rin yun. Mga nakikita nyo sa kanya kung paano nila ginagawa. Marami namang method. So, choose whatever is comfortable or saan kayo mas sanay. Mga nagbebenta ng penoy dyan sa kalye, madalas may kita mo ginagamit yun na spoon. Ayan. At then, mabilis na sila gumawa. Dahil sanay na sila. Imagine mo, araw-araw nilang gagawin, di ba? So, typically, maganda pag under the water or running water. So, after nyan, hugasan mo lang ulit. Final, hugas mo yung mga eggs mo. And then, yung next naman natin ay sisirain natin. You can use a knife or fork, di ba, ganyan, fork or spoon, or pwede mo rin i-gloves. Kung kagaya ko, mas mabilis feeling ko pag gloves gagamitin mo, or kamay na lang, di ba? And then, pwede rin naman na hiwain mo muna ng, kaya knife na banggit ko kanya, hiwain mo muna ng small pieces bago mo siya kamayin. It's up to you. Pwede rin yun. Meron naman iba, kung meron ka nung pang mashed potato, pwede rin siya, para mas smash mo siya na mas mabilis at mas efficient. Lalo na kung 100 eggs gagawin mo everyday, di ba? So, after mo siya i-mix, ay syempre titimplahan na natin. So, pwede mo lagyan ng salt, pepper, and then yung mayonnaise, and then yung spicy natin. Then you can do your homemade chili sauce. Pwede rin naman bumili kayo. Pero mas makatipid ka, mas control mo yung quality if you make it homemade lahat, di ba? So, yan, kinamay ko na lang kasi mas feeling ko mas mabilis siya. Pero you can use yung mashed potato smasher din. So, sa mga gusto mag-start up dyan, maybe gusto nyo mag-home base muna, magsimula kayo na few variation ng sandwich nyo, pang breakfast or pang merienda, mga office mate nyo, or mga naglalakad sa inyo. So, after nyo, lalagyan na natin ng mayonnaise. So, always be careful when you're using knife. Okay? So, kayo na bahala magtansya gano'ng karami ang mayo lalagay nyo o gano'ng kakunti mayo ilalagay nyo. So, mas creamy, mas marami, and then mas konti, mas dry naman siya, di ba? Then yung chili naman, depende gano'ng kaanghang ang gusto nyo or customer nyo. Meron din kayo pwede nyo gawin. For example, times 2 spicy, ito times 1 lang. So after nya, i-mix mo lang siya, lalagay mo na lang yung mga iba mong pampalasa. Maybe may herbs ka pa, or maybe pepper and salt. So ayan, after nya, i-mix mo lang, mix mo lang yan. Then, pwede mo siya i-serve, ilagay sa ref para malamig. Depende. Tapos, pwede mo na lang siya i-reheat. Pero definitely, kailangan mo siya i-ref pagkatapos mo siyang gawin at di mo muna gagamitin dahil mabilis masira, di ba? So, yan. Make sure lang na tamang food preparation. Pwede ka mag-gloves or make sure to wash your hands. Make sure to use clean mga plates, mga spoon and fork. So, sa mga gusto mag-start up dyan, ito pang suggestion sa inyo, di ba? Pwede naman home base. Kung may katanungan kayo, mag-message lang kayo, okay? Or try our bestseller. Ito yung isa sa mga bestseller namin. Pang breakfast o pang merienda. On the go meals.